Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa nakaraang kabanata, pinalaya ni na Elias ang anak ni Gat-uban at nakalabas sila sa daang binabaluktot ng tikbalang na si Salindad. Nagising ang ika-6 na sinag ng kusang tumulong ang mga kaluluwang nailigtas nila. Ngunit hawak pa rin nila kansidlak ang anino ni Elias, at kaya niyang galawin ang katawan ng binata na parang isang puppet. Ngayong gabi, haharapin nila ang sarangay na nagbabantay sa puso ng gabi, ang batong kailangan upang palayain si Rosa mula sa silid ng 7 kandado. Kapag nakuha nila ang bato, sila kan mismo ang haharang sa kanilang daan sa tunay niyang anyong gabunan, isang nilalang na gumagaling bago pa man tuluyang bumaon ang sandata sa kanyang laman. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, may mga tagumpay na sadyang inihahain ng kaaway, dahil ang huling hakbang ng bayani ang siya palang hinihintay upang bumukas ang pinakamadilim na pinto. Simulan na natin ang ika-14 na kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Nakaluhod si Elias sa harap ng tarangkahan ng bundok itim. Nakabalot pa ang tagiliran ni Kulas dahil sa mga tadyang na binali ng bungis-ngis, habang nakatali sa dibdib niya ang ngiping natanggal sa laban kay Salindad. Hindi pa rin maitaas ng maayos ni Amihan ang balikat na tinamaan sa tulay, at bawat paghinga ni Elias ay sumasabay sa kirot ng mga sugat na inako niya gamit ang ika-5 sinat. Sa ibabaw ng muog ay hawak nila kansidlak ang sisidlang kinaroroonan ng anino ng binata. Sarangay, durugin mo ang dibdib niya. Ang kanyang dugo ang gigising sa puso ng gabi. Yumuko ang sarangay at itinutok ang 2 ginintuang sungay sa dibdib ni Elias. Elias, gumulong ka. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Kumaska sa lupa ang kuko ng sarangay at sumugod na parang gumuguhong pader. Sa huling sandali ay inilihis nito ang ulo. Dumaan ang sungay sa tabi ni Elias at tumama sa tarangkahan, dahilan upang mabiyak ang makapal na batong itim. Hindi ko papatayin ang isang kamay na hawak ng iba. Limot mo na ba ang iyong sinumpaang tungkulin? Ang tungkulin ko ay bantayan ang puso ng gabi, hindi sumunod sa iyo. Umungal silakan at itinaas ang sisidlan. Biglang tumayo si Elias at humarap kina Kulas at Amihan, kahit pilit niyang pinipigilan ang sariling katawan. Lumayo kayo. Hindi ako ang gumagalaw. Hinugot ng kanyang kamay ang gulok at mabilis na tumaga sa leg ni Kulas. Yumuko si Kulas, ngunit nahiwa ang kanyang tainga at tumalsik ang dugo sa pisngi. Kapag nakabalik ka sa sarili mo, paalala lang, may utang kang kalahating tainga. Sinundan ni Elias si Amihan at sinaksak ang gulok sa kanyang tiyan. Sinalo ng dalaga ang kamay niya gamit ang baston, ngunit unti-unting itinutulak ng binata ang talim palapit sa kanyang balat. Ang anino mo ang lubid. Kailangan nating basagin ang sisidlan. Tumingala si Kulas sa kinaroroonan ni Lakan, halos 3 palapag ang taas. Madali lang. Aakyat ako roon, iiwas sa gabunan, kukunin ang sisidlan, at bababa ng hindi namamatay. Alin doon ang madali? Ang pagsasabi. Inilabas ni Kulas ang piraso ng gintong sungay ni Salindad at itinali iyon sa dulo ng lubid. Inihagis niya ang lubid sa isang rebulto sa pader at nagsimulang umakyat. Nakita siya ni Lakan at bumuka ang pakpak nitong yari sa balat at buto. Sa isang bagsak ay dumapo ang gabunan sa pader sa tabi ni Kulas. Ikaw ang mainay na kaibigang hindi marunong mamatay. Marami nang sumubok. Wala pa ring nakakuha ng tamang paraan. Kumayod ang kuko ni Lakan sa pader at muntik maputol ang lubid. Inindayog ni Kulas ang katawan at idinikit ang piraso ng sungay sa sisidlan.
Dahil galing iyon sa tikbalang na nagbabaluktot ng direksyon, lumihis pabalik sa sisidlan ang utos ni Lakan. Sa ibaba ay biglang itinutok ni Elias ang bulok sa sariling anino sa loob ng darapon. Tigil! Itinarak ni Elias ang talim sa lupa. Hindi nabasag ang sisidlan, ngunit lumitaw ang manipis na bitak sa ibabaw nito. Elias, gamitin mo ang ikalawang sinag. Bawiin mo ang ninakaw sa iyo. Inilapat ni Elias ang bato ng liwayway sa lupa. Ikalawang sinag, ibalik mo ang bagay na kinuha ng hindi ko ibinigay. Mula sa bitak ng sisidlan ay kumawala ang maitim na anino. Dumulas iyon pababa sa pader, tumawid sa mga bato, at muling dumikit sa mga paa ni Elias. Kasabay ng pagbabalik nito ay bumalik sa isip niya ang mukha ni Rosa, ang kubo ni Ramon, at ang lahat ng pangalang muntik ng mabura. Kulas. Amihan. Inay. Nawala ang puwersang kumokontrol sa kanyang katawan. Hinablot ni Lakan si Kulas, ngunit sumugod ang sarangay at sinalo ang gabunan gamit ang mga sungay. Tumagos ang isang sungay sa pakpak ni Lakan at ipinako siya sa pader. Umagos ang itim na dugo sa bato, ngunit sa harap nila ay nagsara agad ang butas sa pakpak. Bantayan mo ang puso hanggang gusto mo. Sa gabing ito, kukunin din yun ni Elias para sa akin. Pinunit ni Lakan ang sariling pakpak mula sa sungay at lumipad patungo sa loob ng moob. Sa loob lamang ng ilang tibok ay tumubo muli ang napunit na laman at buto. Pumasok kayo bago siya bumalik. Ngunit huwag niyong isipin na ibibigay ko ang puso ng gabi. Binuksan ng sarangay ang tarangkahan at pumasok sina Elias sa unang bulwagan ng bundok itim. Nakasabit sa mga pader ang kalasag, itak, at buto ng mga mandirigmang nagtangkang kumuha sa pulang bato. Sa sahig ay nakaukit ang mga pangalan ng mahigit 100 namatay sa mga sungay ng tagapagbantay. Mukhang hindi uso rito ang paghingi ng maayos. Lahat sila ay nagsabing ililigtas nila ang mundo. Lahat din sila ay unang sinubukang patayin ako. Hindi kami pumunta rito upang patayin ka. Ngunit kukunin niyo ang pusong nakakabit sa aking dibdib. Itinuro ng sarangay ang pulang batong tumitibok sa gitna ng kanyang makapal na dibdib. Bago pa ipinanganak ang inyong mga lolo, inutusan ang aking angkan na bantayan ang puso ng gabi. Iyon ang kandadong nagdurugtong sa mundo ng tao at sa bilangguan ng Bakunawa. Kung ganoon, bakit kailangan iyon upang palayain si Rosa? Dahil ginawa nila ka ng inyong ina na buhay na bahagi ng kandado. Dinala sila ng sarangay sa isang pader na may lumang larawan. Makikita roon si Rosa na nakatali sa harap ng isang pintuang may 7 bilog, habang nakapalupot sa likod nito ang dambuhalang ahas. 18 taon na ang nakalipas, sinubukan nila na buksan ang pintuan. Si Rosa ang humarang at ginamit ang sarili niyang buhay upang punan ang nabasag na selyo. Kusang loob siyang nanatili rito. Noong una, ngunit matapos siyang itali, inalis ni Lakan ang karapatan niyang baguhin ang pasya. Kaya parehong totoo ang sinabi mo. Ang pagkakakulong niya ang pumipigil sa Bakunawa, ngunit biktima pa rin siya ni Lakan. Kapag inilapit ang puso ng gabi sa pintuan, mapapalaya si Rosa. Kasabay niyon ay mawawala ang unang huling selyo. Ilan ang huling selyo? Akala ko kapag huli, isa lang. 2. Ang ikalawa ay nakatago at hindi ko kailanman nalaman ang pangalan. Kung iwan namin ang aking ina, patuloy siyang gagamitin ni Lakan. At kung palalayain niyo siya, maaaring ang buong kapuluan ng kapalit. Tumingin si Elias sa mga pangalang nakaukit sa sahig. Ilan sa kanila ang pumatay kaagad nang hindi mo binigyan ng pagkakataong magsalita. Sapat upang hindi na ako makatulog nang hindi naririnig ang kanilang huling hininga. Umalinggaw sa bulwagan ang sigaw ni Rosa mula sa mas malalim na bahagi ng moob. Elias, huwag mong ibibigay kay Lakan ang puso. Kasabay ng tinig niya ay nagsimulang kumislap ang tatak ng itim na buwan sa mga pader. Sinisimulan na ni Lakan ang ritual. Kahit hindi natin alisin ang kandado, pipilitin niya itong buksan gamit ang 6 na sinag ni Elias. Kung gayon, hindi na pagpili sa pagitan ng panganib at kaligtasan.
Pagpili ito kung haharapin natin ang panganib ng malaya o hahayaan siyang mamili para sa atin. Hindi sapat ang magagandang salita upang ipagkatiwala ko sa iyo ang mundo. Yumuko ang sarangay at kumiskis muli ang mga kuko sa sahig. Kung hindi kita kayang pigilan, baka may karapatan kang dalhin ang puso. Ngunit kapag bumagsak ka, dito magtatapos ang iyong lakbay. Hindi ba maaaring pagsusulit na pasulat? Hindi ka rin papasa roon. Sumugod ang sarangay at tinamaan si Elias sa tagiliran ng isang sungay. Tumagos ang dulo sa laman sa ilalim ng kanyang mga tadyang at itinapon siya sa hanay ng mga kalasat. Bumaon sa likod niya ang mga piraso ng kahoy at bakal. Tumalon si Amihan sa likod ng sarangay at pinalo ang pulang bato gamit ang basag na kampanang buto. Umalinggaw ang mababang tunog, ngunit hindi man lamang nabiyak ang puso ng gabi. Umikot ang tagapagbantay at hinampas siya ng bisig. Tumama si Amihan sa pader at napunit ang balat sa kanyang noo. Hoy, gintong sungay! May mas malaking toro sa likuran mo. Hindi lumingon ang sarangay. Ilang daang taon na akong bantay. Mas mahusay kang magsinungaling kung hindi nanginginig ang boses mo. Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw ang pinakamalaking toro, kaya kahit sino sa likod mo ay mas malaki sa paningin mo dahil mas malapit. Sandaling napaisip ang sarangay. Ngayon, Elias. Pinakawalan ni Elias ang ikatlong sinad. Sa bugso ng bilis ay dumulas siya sa ilalim ng mga sungay at pinakawalan ang ikaapat na sinag sa pulang bato. Lumitaw ang dalawang ugnayan mula sa puso ng gabi. Ang una ay gintong hiblang papunta sa pintuan ni Rosa. Ang ikalawa ay itim na ugat na nakabaon sa sahig at umaabot kay Lakan. Ginagamit ni Lakan ang puso upang nakawin ang lakas ng bantay. Pinutol ni Elias ang itim na ugat, ngunit iniwasan ang gintong hibla ng sinaunang selyo. Umakyat ang itim na apoy mula sa sahig at pumulupot sa braso niya. Nasunog ang balat hanggang siko, ngunit nanatiling mahigpit ang hawak niya sa bulok. Bakit hindi mo pinutol ang selyo habang may pagkakataon ka? Dahil hindi ko pa alam kung paano ililigtas ang aking ina nang hindi inilalagay sa panganib ang iba. Nahinto ang sarangay. Sa unang pagkakataon ay ibinaba nito ang mga sungay. Ang lahat ng nauna sa iyo ay una munang tinaga ang gintong hibla. Hindi ko kailangang patunayan ang pagmamahal ko sa aking ina sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa mga taong hindi ko kilala. Muling umalinggaw ang sigaw ni Rosa, ngayoy mas mahina. May isang paraan upang madala mo ang puso nang hindi agad napuputol ang selyo. Ngunit kapag inalis ito sa dibdib ko, mamamatay ako bago sumapit ang ikapitong tibok. Hindi kita hahayaang mamatay. Hindi mo kayang piliin ang lahat ng buhay. Hindi. Pero kaya kong subukang huwag ituring na madaling kapalit ang buhay mo. Lumuhod ang sarangay at inilapit ang puso ng gabi. Sa ikapitong tibok, ibalik mo ang bato o tanggapin mo ang kamatayan ko. Ipinasok ni Elias ang dalawang kamay sa paligid ng pulang bato. Sa bawat paghila ay napupunit ang mga ugat na nakakabit sa dibdib ng tagapagbantay. Sa huling hila ay kumawala ang puso ng gabi at bumuhos ang maitim na dugo mula sa malaking butas. Isa. Bumagsak ang sarangay at humina ang liwanag ng mga sungay nito. Elias, wala na siyang tibok. Ikalimang sinag, isara mo ang sugat na hindi dapat maging kabayaran. Lumabas mula sa bato ng liwayway ang bughaw na liwanag at pumasok sa dibdib ng sarangay. Nagsara ang napunit na mga ugat ng tagapagbantay, ngunit kasabay nito ay bumuka sa dibdib ni Elias ang malalim na hukay na hugis ng puso ng gabi. Napaluhod siya at umubo ng dugo. Sinabi mong ililigtas mo siya, hindi ko kopyahin ang sugat. Bahagi lamang ang nailipat. Buhay silang dalawa, pero hindi magtatagal si Elias kung hindi maibabalik ang puso sa tunay na selyo. Dumilat ang sarangay at muling tumibok ang laman sa loob ng sugat nito kahit wala na ang pulang bato. Hindi mo ako tinalo. Pinili mong pasanin ang kamatayang para sa akin. Hindi ko kailangan ng pagkatalo mo. Kailangan namin ang tulong mo.
Tumayo ang sarangay at inilagay si Elias sa kanyang balikat. Kung gayon, sabay nating ihahatid ang puso sa pintuan. Dumaan silang apat sa pasilyong puno ng mga rebultong walang mukha. Sa bawat hakbang ay sinusubukan ng mga rebulto na hablutin ang puso ng gabi mula sa kamay ni Amihan. Tinibag ng sarangay ang mga yon gamit ang kanyang sungay, habang inililigaw ni Kulas ang iba sa pamamagitan ng paghahagis ng mga pulang bato mula sa pader. Hindi nila alam kung alin ang tunay. Pati ikaw hindi mo alam. Asin ang ibinato mo kanina. Kaya pala dinidilaan ng isang rebulto. Sa dulo ng pasilyo ay narating nila ang silid ng 7 kandado. Nakabitin si Rosa sa gitna, nakatali ang mga kamay at paa sa 7 tanikalang papunta sa dambuhalang pintuan. Maputla ang kanyang balat at halos puti na ang buhok, ngunit agad nakilala ni Elias ang mga matang matagal niyang hinanap. Inay. Elias. Sinubukan ni Rosa ng umiti, ngunit hindi niya maigalaw ang mga bisig upang yakapin ang anak. Akala ko mukha ka pa ring batang iniwan ko sa kubo ni Ramon. Hindi mo ako iniwan. Iniligtas mo ako. Ilang taon kong inulit ang pangalan mo upang hindi ko makalimutan. Sa bawat paggising ng sinag, may isang alaala akong nawawala. Ano ang naaalala mo ngayon? Ang pangalan mo, ang mukha ng ama mo, at ang pangakong hindi ko hahayaang gamitin ni Lakan ang anak natin. Napahawak si Elias sa kamay ng ina kahit may tanikalang naghihiwalay sa kanila. Huwag mong ilagay ang puso sa pintuan. Kapag napalaya ako, mawawala ang unang huling selyo. Sinabi ng sarangay na may ikalawang selyo, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Alam ko na ngayon. Ang ikalawang selyo ay ang buhay ni Lakan. Kung gayon, huwag natin siyang patayin. Mukhang mas madali yon kaysa patayin siya. Hindi ninyo naunawaan. 300 taon ng patay ang katawan ng gabunan. Nabubuhay lamang siya sa lakas na ninakaw mula sa mga bantay at biktima. Kapag ibinalik natin ang ninakaw niyang lakas, mamamatay siya. At kapag namatay siya matapos akong mapalaya, mabubuksan ang daan ng Bakunawa. Umubo si Elias at muling dumugo ang hukay sa kanyang dibdib. Hindi rin natin maaaring ibalik ang puso sa sarangay. Nakaugnay na ang sugat nito kay Elias. Kapag hindi natin inilagay sa tunay na selyo, pareho silang mamamatay. Ito ang bitag ni Lakan. Pinili niya ang gabing walang ligtas na pasya. May ligtas na pasya pa. Iwan ninyo ako at tumakas bago tuluyang mabuksan ang ika-7 bilog. Hindi iyon kaligtasan. Kamatayan mo lamang ang itinago sa ibang pangalan. Inilagay ni Elias ang puso ng gabi sa uka sa gitna ng 7 kandado. Umikot ang 6 na bilog at lumuwag ang mga tanikala ni Rosa. Nanatiling madilim ang ika-7 bilog, ngunit sa likod ng pinto ay gumalaw ang napakalaking katawan ng Bakunawa. Anak, ano ang ginawa mo? Pinili kitang palayain. Pipiliin din naming pigilan si Lakan nang hindi siya pinapatay. Nalaglag ang 6 na tanikala at sinalo ni Elias ang kanyang ina. Sa pagkakadikit nila ay nagsara ang hukay sa dibdib ni Elias at muling tumibok ang dibdib ng sarangay ng buong lakas. Ngunit bago sila makalayo ay pumutok ang kisam ng silid. Bumagsak si Lakan sidlak sa gitna ng mga guho, ganap na ang anyong gabunan. Mas malaki na siya sa karaniwang tao, may mahabang mga pangil, pakpak na buto at balat, at mga kuko na tila may itim na gulok. Sa kanyang dibdib ay umiikot ang mga tatak na nakolekta mula sa bawat nilalang na hinarap ni Elias. Napakabuting anak. Ginawa mo ang unang hinihingi ng ritual. Hindi kita papatayin. Hindi mo kailangang gustuhin. Kailangan mo lamang akong talunin. Sumugod si Lakan nang hindi makita ng karaniwang mata. Tinamaan si Elias sa panga at lumipad sa kabilang dulo ng silid. Bago siya bumagsak ay nasa likod na niya ang gabunan at kumayod ang mga kuko nito sa kanyang likod. 4 na malalim na hiwa ang bumuka mula balikat hanggang baywang. Sumugod ang sarangay, ngunit sinalo ni Lakan ang 2 sungay at iniikot ang malaking katawan nito.
Ibinagsak niya ang tagapagbantay sa sahig at nabiyak ang mga bato sa ilalim. Amihan, sabihin mong may plano ka. Mayroon. Manatili tayong buhay hanggang makita ni Elias ang kahinaan niya. Umaasa akong may ikalawang bahagi ang plano. Naghagis si Kulas ng lambat na may mga piraso ng pilak at asin. Pumulupot iyon sa pakpak ni Lakan, ngunit sa isang hila ay napunit ng gabunan ang makapal na lubid. Tumalsik ang asin sa kanyang balat at nag-iwan ng mga paso, subalit nagsara rin agad ang mga iyon. Pinakawalan ni Elias ang unang sinad. Sa ilalim ng balat ni Lakan ay nakita niya ang dose-dosenang itim na ugat na papunta sa mga tatak sa dibdib. Bawat ugat ay may mukha ng nilalang o biktimang pinagkunan ng buhay. Ang paggaling niya ay hindi galing sa sariling katawan. Ibinabalik ng mga tatak ang buhay na ninakaw niya. Kapag pinutol ninyo ang mga ugat, mamamatay siya at mabubuksan ang bakunawa. Kung hindi ninyo puputulin, ako ang papatay sa inyong lahat. Pumili kayo. Lumipad ang gabunan patungo kay Rosa. Humarang si Amihan, ngunit tumagos ang isang kuko sa kanyang tiyan at lumabas sa likod. Itinaas siya ni Lakan na parang walang bigat bago inihagis sa pader. Amihan! Bumagsak ang dalaga at mabilis na kumalat ang dugo sa kanyang damit. Lumuhod si Elias sa tabi niya at ipinatong ang kamay sa sugat. Huwag mong gamitin ang ikalimang sinad. Hindi na kaya ng katawan mo ang isa pang sugat. Hindi kita dinala rito upang panoorin kang mamatay. Pinakawalan niya ang ikalimang sinad. Nagsara ang butas sa tiyan ni Amihan, ngunit bumuka sa tagiliran ni Elias ang katulad na sugat. Halos mawalan siya ng malay, ngunit inalalayan siya ni Rosa. Hindi mo kailangang akuin ang lahat ng sakit ng mundo, anak. Hindi lahat. Ang sakit lamang na kaya kong pigilang pumatay sa taong nasa harap ko. Muling sumugod si Lakan, ngunit hinarang siya ng sarangay. Nagbanggaan ang mga sungay at kuko, at umalingaw sa silid ang tunog ng nababasag na bakal. Pinunit ng gabunan ang laman sa balikat ng sarangay, habang bumaon naman ang gintong sungay sa hita ni Lakan. Hinila ng sarangay ang ulo at napunit ang kalahati ng hita ng kalaban. Bago bumagsak ang laman ay tumubo na ang panibagong kalamnan at buto. Hindi ko siya mapipigil ng matagal. Pinakawalan ni Elias ang ikatlong sinad. Sa maikling bugso ng bilis ay umikot siya kay Lakan at minarkahan ng gulok ang 6 na pangunahing tatak sa dibdib nito. Sinundan siya ng gabunan at 3 beses silang nagpalitan ng taga bago naubos ang bilis ng sinad. Tumama ang kuko ni Lakan sa hita ni Elias at napunit ang laman hanggang makita ang buto. Bumagsak ang binata, ngunit kumapit siya sa isang pakpak at pinanatiling malapit ang kalaban. Kulas, ang mga marka. Hinila ni Kulas ang lubid na palihim niyang itinali sa 6 na haligi. Bumagsak ang mga haligi sa paligid ni Lakan at nabuo ang hugis ng bato ng liwayway sa sahig. Akala mo puro ako mali. Minsan, 6 na beses muna akong nagkakamali bago tumama. Ipinatunog ni Amihan ang kampanang buto sa gitna ng hugis. Tumugon ang 6 na sinag sa dibdib ni Elias at nagsimulang gumalaw ang mga markang nilagay niya kay Lakan. Ikalawang sinag, ibalik ang lahat ng buhay na hindi sa kanya. Mula sa mga tatak ay lumabas ang mga sinag na iba't ibang kulay. Bumalik ang lakas sa mga nilalang na pinalaya nila at sa mga kaluluwang matagal na nitong ikinulong. Nanghina ang pakpak ni Lakan, ngunit mahigpit pa rin ang kanyang mga kuko sa liig ni Elias. Ibalik mo ang ninakaw ko at sabay nating bubuksan ang pinto. Hindi ko ibinabalik para patayin ka. Ibinabalik ko dahil hindi kailanman naging iyo ang mga buhay na iyon. Umalinggaw sa silid ang mga tinig ng mga nilalang at taong pinalaya. Hindi namin hihilahin ang kamatayan mo, Elias. Ngunit hahawakan namin siya habang pinipili mo ang susunod na hakbang. Nagliwanag ang ika-6 na sinag at lumitaw ang mga kaluluwang kusang tumugon. Pumulupot sila sa mga braso, pakpak, at paa ni Lakan, hindi upang patayin kundi upang pigilan siyang makalapit kay Rosa. Mga patay na umaasang may halaga pa ang kanilang pagpili.
Ang pagpili ang huling bagay na hindi mo nakaw sa amin. Lumitaw si Ramon sa likod ni Elias at inalalayan ang kamay nitong may hawak sa bulok. Huwag mong puputulin lahat ng ugat. Itali natin siya sa puso ng gabi habang may isa pang natitira. Kapag isang ugat ang naiwan, mabubuhay siya, ngunit mawawala ang kapangyarihang gumaling ng mabilis. Pinakawalan ni Elias ang ikaapat na sinad. Isa-isang naputol ang may itim na ugnayan sa dibdib ni Lakan. Sa bawat pagkapigtal ay bumubuka ang isang matandang sugat sa katawan ng gabunan. Lumitaw ang hiwa sa leeg, mga butas ng sibat sa tiyan, at mga pasong ilang daang taon nang tinatakpan ng ninakaw na buhay. Iniwan ni Elias ang pinakahuling ugat na nakakabit sa maliit na tatak sa puso. Buhay ka pa. Tapos na ito, Lakan. Ngumiti ang gabunan kahit puno ng dugo ang bibig. Hindi mo pa rin nauunawaan ang disenyo ko. Kumagat si Lakan sa sariling dila at iniluwa ang dugo sa huling tatak. Naging maitim na ahas ang dugo at gumapang patungo sa puso ng gabi. Puputulin nito ang selyo mula sa loob. Hinabol ni Elias ang ahas gamit ang ikaapat na sinad. Tumalon si Lakan sa talim at sadyang inilagay ang huling ugat sa daraanan nito. Huwag! Naputol ang pinakahuling ugnayan. Nawala ang liwanag sa mga mata ng gabunan at sabay-sabay na bumuka ang lahat ng sugat sa kanyang katawan. 300 taon kong hinintay ang isang bayaning ayaw pumatay. Ikaw lamang ang sapat na malakas upang putulin ang buhay na ayaw kong bitawan. Ginawa mong susi ang sarili mong kamatayan. At ginawa kitang kamay na ikot dito. Nagsimulang matuyo ang balat ni Lakan. Nalagas ang mga pakpak, bumagsak ang mga pangil, at naging abo ang mga butong ilang daang taon ng pinananatiling buhay ng nakaw na lakas. Sinubukan ni Elias na gamitin ang ikalimang sinad, ngunit hinarang ni Rosa ang kanyang kamay. Wala nang sugat na magagaling. Matagal nang patay ang tunay niyang katawan. Sa huling sandali ay tumawa si Lakan. Tingnan mo ang araw, tagapagmana ng liwanag. Naging abo ang gabunan at gumuho ang ikalawang huling selyo. Umikot ang ikapitong bilog sa pintuan kahit hindi pa nagigising ang ikapitong sinag ni Elias. Mula sa likod ng pinto ay tumama ang napakalaking katawan ng bakunawa. Nabiyak ang mga dingding ng bundok itim at bumuka sa sahig ang mga siwang na naglalabas ng maalat na tubig. Ang dagat ay umaakyat sa ilalim ng bundok. Hinawakan ni Rosa ang puso ng gabi at sinubukang ibalik ito sa kandado, ngunit itinulak palabas ng pinto ang bato. Huli na. Gising na ang bakunawa. Kung gising na siya, patulugin natin ulit. Hindi iyan nilalang na mapatutulog sa awit. Mabuti. Hindi rin ako marunong umawit. Sa gitna ng pagyanig ay tinulungan ni Sarangay na makatayo sina Elias at Amihan. Sama-sama silang tumakbo palabas ng moog habang gumuho sa likuran ang silid ng 7 kandado. Pagsapit nila sa labas ay katanghaliang tapat, ngunit mabilis na nawala ang liwanag. Isang pakpak na mas malawak pa sa buong bundok itim ang tumakip sa araw. Sa ilalim nito ay lumitaw ang dambuhalang ibong may tuka na kayang lumunok ng tor at mga matang kulay dugo. Minokawa. Sa bawat pagaspas nito ay namatay ang mga halaman at lumamig ang hangin na parang hating gabi. Sa malayo ay umalingaw ang mga kampana mula sa mga baryong nailigtas ni na Elias. Isa-isang nilamon ng kadiliman ang baryo Mapula, San Roque, Luntian, Aninaw, at ang baybayin ng mga Magindara. Hindi lamang nito tinatakpan ang araw. Sinisipsip nito ang liwanag mula sa bawat lugar na dinaanan ninyo. Ginagamit ng Minokawa ang mga landas na binuksan namin. At habang walang araw, lalakas ang bakunawa sa ilalim ng dagat. Sa paanan ng bundok ay biglang umurong ang dagat hanggang lumitaw ang mga lumang barko at buto sa kailaliman. Mula sa pinakamalayong bahagi ng abot tanaw ay umangat ang isang kaliskis na kasinlaki ng isla. Sumunod ang 2 matang nakatitig sa buwan kahit maliwanag pa ang kalangitan. Anak, ang ikapitong sinag lamang ang makapipigil sa kanya. Ano ang kapalit?
Hindi agad sumagot si Rosa. Kapag ginamit mo iyon, mawawala ang kapangyarihan ng bato ng liwayway. Kasama rin ang lahat ng alaala mong nakaugnay sa kababalaghan. Pati kami. Maaaring maalala niya ang inyong mga mukha, ngunit hindi kung bakit kayo magkasama o kung ano ang pinagdaanan ninyo. Tumingin si Elias sa mga sugat, sa muling nakadikit na anino, at sa dalawang kaibigang hindi siya iniwan sa 14 na kabanata ng kanyang paglalakbay. Hindi pa natin ibibigay ang alaala hanggat may ibang paraan. Paano natin hahanapin iyon bago maabot ng Bakunawa ang buwan? Mula sa kadiliman ay dumating ang mahinang liwanag ng mga sulok. Sa paanan ng bundok itim ay lumitaw ang mga taong nailigtas nila mula sa iba't ibang baryo. Kasama nila ang mga dating kaaway na pinalaya sa sumpa, ang berberoka sa umaapaw na ilog, mga magindara sa dalampasigan, at ang bungisngis na may dalang bahagi ng tulay. Elias, hindi mo kailangang harapin ang langit ng mag-isa. Sa unang pagkakataon mula ng takpan ng Minokawa ang araw ay ngumiti si Elias. Kung gayon, magsisimula tayo sa pagbawi ng liwanag. Sa ibabaw nila ay ibinuka ng Minokawa ang tuka, at sinimulang higupin ang natitirang sinag sa paligid ng bundok. Sa ilalim ng lupa naman ay bumasag ang ulo ng Bakunawa sa unang pader ng bilangguan. At sa bato ng liwayway, ang ikapitong marka ay minsang kumislap bago muling nagdilim. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang 14 na kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Sa sarangay, nakita nating hindi lahat ng humahadlang ay masama. May mga tagapagbantay na pumipili ng mabigat na tungkulin dahil naniniwala silang iyon lamang ang paraan upang mailigtas ang nakararami. Ngunit ang tungkulin ay hindi dapat maging dahilan upang ituring na walang halaga ang buhay ng ilan. Ang tunay na tagapagtanggol ay marunong makinig, umamin sa mga nagawang mali, at humanap ng paraang hindi agad nangangailangan ng kamatayan. Sa pagkatalo ni Lakan, natutuhan nating ang isang tusong kaaway ay maaaring gawing bahagi ng kanyang plano maging ang ating kabutihan. Gayunman, hindi nito ginagawang mali ang pagpiling magsauli ng ninakaw na buhay at lumaban ng hindi naghahangad ng paghihiganti. Sa susunod na kabanata, haharapin nina Elias at ng mga baryong kanyang nailigtas ang Minokawang lumalamon sa araw at ang Bakunawang umaahon upang lunukin ang buwan. Ngunit upang maibalik ang liwanag, maaaring kailanganing ialay ni Elias hindi ang kanyang buhay, kundi ang lahat ng alaala tungkol sa mga taong nagturo sa kanya kung paano maging bayani. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong nagsasabing hindi siya natatakot sa dilim, lalo na kung ang dilim ay may pakpak na mas malawak pa sa isang bundok. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit kapag biglang nawala ang araw sa kalagitnaan ng tanghali, huwag agad tumingin sa langit. Dahil maaaring hindi ulap ang nasa ibabaw niyo. Maaaring nakabuka na ang tuka ng Minokawa at hinihintay lamang nitong malaglag ang huling liwanag mula sa inyong mga mata.